Alright, welcome to Davao City once again, no? So dito pa rin tayo sa may si Imrecto Corner, JP Rizal Avenue. Gusto ko lang ho kayong dalhin sa ating paglalakad ho dito. Short walk lang ho naman ang gagawin ho natin kasi ako ay kakain sa may Mang Inasal. Ibali hindi na tayo lalayo. Yan lang, no? Parang meron lang akong reward sa sarili. Yan nga, parang happy ako for today's video or for today, no? Sa araw na to kasi nga meron tayong natanggap na maliit na blessings, parang ganun, no? So successful tayo sa ating ginawang transactions and sa ating ginawang basta pinagkakaabalan natin sa buhay. So ngayon gusto kong magkaroon ng reward sa sarili, so i-treat ko yung sarili ko sa Mang Inasal, no? So ganun lang naman tayo kasimple, napakaliit lang ng natin, ligaya at saya, kumbaga lang, simpleng bagay pero happy na tayo dyan. So ito pala, we are facing naman sa may papuntang southern part of Davao. Actually mula rito tataw natin yung yung tok-tok ni Philcres Central or Philcres Centrale VXI, mga ganun, no? Tapos yung kulay orange, yung kulay ivory ba yan or beige, so that's naman ng Magallanes Residences. So actually itong nakita ko natin dito na kalye naman, kahabaan ito ng si Imrecto Avenue, no? So dito talaga tayo nag-viral trending na yung sobrang pagkamangha ko ba, like I was away, no, from Davao City for like almost 3 years talaga straight in a row dahil nga sa pandemic. Hindi ako nakapag pamasyal balik-balik sa Davao that time dahil nga sa pandemic, no. So parang nagiging yun, straight 2 years straight, no, na nasanay ako sa Kamaynilaan. At nung ako yung pumunta ng Davao City, talagang namangha ako, like super amazed po ako talaga sa lugar kasi sobrang linis. So siguro for today's video pamagatan ho natin ito na gano'n nga ba kaganda ang Davao City, gano'n nga ba kalinis. So the answer is this video, this footage, sorry. So yan lang, bali sa mga naghahanap dyan ng mga latest vlogs sa Davao City, so ito na yun, no? So ikaw ay hater man or basher, fan, follower or likers or tagahanga, no, ng Davao City, or ikaw ay basher. So ito yung sagot sa inyong mga hinahanap dyan, no, sa inyong search engine. Gano'n nga ba kaganda ang Davao City? Gano'n nga ba ka-legit na malinis? Gano'n nga ba ka-legit na napaka world class, napaka modern, no, ng setup ng Davao City? Well, in some portion, lalo na dito sa downtown area sa Davao City. So hindi ko naman pwede sasabihin na lahat ng area ng Davao City. So that's i-multiply mo ang buong Kamaynilaan. Buong Kamaynilaan, that means 14 cities or 15 cities with one municipality. Basta buong Kamaynilaan, buong NCR region, you have to fold it or i-multiply mo ito into 3, more than 3 times. Tama ba? Para mapantayan or ma-distinguish mo kung gaano kalaki ang Davao City. So ibig sabihin hindi pwedeng buong Davao City ang i-underground cabling system ng Davao City dahil nga sa napakalaking gastos ho, no? Billions of pesos ang kinakailangan. Tsaka sa maliban sa magastos sa pera, magastos din siya sa oras. So time consuming pero worth it din naman kasi kita nyo naman after ng mahabang traffic for how many years, traffic, congestion, lubak-lubak na kalsada kasi nga binabaon yung yung mga kable ng kuryente, gawad ng kuryente. So nung natapos, ito na ang naging resulta, diba? So hindi lang tayo proud Davaoenyo, kundi pa talaga nakatuwa lang kasi Davao City is a benchmark city for so many things, no? So yun na nga, bali ginawang basihan ang Davao City pagdating sa children and women's disease protection. Ginawang benchmark basihan ang Davao City pagdating sa pagiging child friendly city, Hall of Famer. Tapos eto, underground cabling system. Tsaka syempre yung debt free city. So debt free ang Davao City sa time ni Sara Duterte. I don't know kung up to this day until now wala pa rin bang utang ang Davao City, kung di ba, kung napanatili ba yung ganung per record. And syempre mayroong sumunod, no, na syudad sa Pilipinas na debt free na rin, no. So that's Cebu City. Pero may mga nag-comment naman na hindi na nga daw debt free ang Cebu City. Cebu City is debt free no more kasi sa time daw nitong bagong mayor ngayon sa Cebu City, 'di ba, na yon na expelled yata or parang
na suspended yung acting mayor, so pinalitan, tapos nagkaroon na ng utang daw ang City of Cebu ng 80 million pesos. So maliit man siya, still utang pa rin yun, pero di naman ako sigurado doon, no? Siyempre wala namang nilagay na link ng article kung saan pwede mabasa yung claim or yung sabi nung random people na nagko-comment lang sa comment box. Anyway, so yun lang, bali Davao City, gano'n nga ba kaganda, gano'n nga ba kalinis? So the answer is ito, talagang mapapamangha ka. So kung ako yung tatanungin, legit ba na Davao City malinis? Yes. Pero yung itong underground cabling system, ano lang siya, in some portion lang talaga sa Davao, hindi talaga siya lahat. Kasi nga, as I've said again, ulit-ulitin ko many times, countless times, walang kasawa-sawa na Davao City is sobrang laking lawak po nito, sobrang lapad ng Davao City. Hindi mo pwedeng i-underground cabling system kasi baka buong pera ng Pilipinas hindi kayang itustos, igastos para doon. I don't know. Anyway, so pero pagdating naman sa kalinisan when it comes to disciplined systems, no, hindi man talaga yung purong disiplina pero sistema kasi tawag doon na meron talagang sinusunod, no, pinapairal na sistema ang Davao City na harap mo, linis mo, basura mo, tapon mo, parang gano'n, no. So hindi ka pwedeng magtatapon-tapon ng mga basura anywhere, somewhere, kahit saan. So consistently ang Davao City is malinis in terms of kalat. Wala kaming mga stagnant rivers, wala kaming stagnant creeks and mga canals. So lahat ho yun is flowing ho talaga siya every time, kahit pa merong baha, kahit pa merong malakas na buhos ang ulan. Yes, binabaha ang Davao City, of course. Ano tayo dito, no, below, hindi siya below sea level, pero sea level ho ang Davao City, lalo sa may downtown area, dan sa may Chinatown. So itong area na to na kinatatayuan natin, hindi pa to kasama ng China, hindi na to kasama ng Chinatown, tama. So sa area na yon, sa may Chinatown area, syempre coastal. So Davao City is coastal actually, no, ang urban area namin dito. So kapag bumuhos yung napakalaking volume of metric tons of waters talaga galing sa kalangitan, tapos sasabayan pa ng high tide, so ang tendency ho nun is baha, no. Pero magsasubsides din naman after 1 hour mahigit. Hindi kagaya sa ibang lugar na kapag kabinaha, aabutin talaga ng bubong ang baha. Kasi nga maliban sa below sea level ang Kamay Nilaan, barado din ang mga creeks and canals, no. So daming mga problema, ang daming mga causes, tapos wala pang mga flood control project na naipatayo, no, sa rehiyon ng National Capital Region. I don't know, napakayaman naman sana, trillions of pesos is ang kanilang GDP, yung kanilang kapirahan, revenue, pero bakit hindi nila yung mga kongresista daw, daming mga congressman sa mga Kamay Nilaan, super duper rich, ang mamahal, no, napaka luxury ng lifestyle, napaka lavish, pero ang kailang mga nasasakupan, wala, maganda lang tingnan dahil sa mga private sectors like Ayala, di ba? Is MDCI, mga Consonhe family. So kung wala yung mga yon, wala, pangit ng lugar sa Maynila. So pasalamat sila sa mga private sectors. Pero dito sa Davao City, since tatanungin nyo ko kung gaano ka-legit, maganda ba talaga Davao City? Yes, maganda Davao City kahit walang Ayala dito. Dati pa man, wala pang Ayala, wala pang mga SMDCI, wala pang Consonhe, wala pa yung mga Cebu Landmaster. Davao City is already notable na talaga ang Davao City as one of the cleanest and the safest city sa Pilipinas. At maganda ang namin dito, syudad, kasi nga malinis, tapos organized, and at the same time, yun nga, surrounded kami ng mga beautiful natural environment or natural view. Like yun nga, meron kaming coastal, meron kaming Samal Island na nakakadagdag sa magandang skyline ng Davao region, Davao City. Tapos meron kaming background sa aming syudad na Mount Apo, and of course meron din kami ditong mga Marilog district, mga mountainous areas, so yun ang Davao City. Tapos meron pa kami ditong Kalinan. Basta maganda ang Davao City, no. So wala akong masabing hindi siya maganda. Maganda ang Davao City. So mga natatanong dyan, ticket from me na hindi taga Davao, so yes, maganda ang Davao City, pero it doesn't mean na Davao City na ang mayroong pinakamaganda. In some areas naman, may mga lugar naman sa Pilipinas na mas maganda rin sila kumpara sa Davao, no. Yun na nga, Davao City para sa akin is hindi siya ganon ka artistic city, no. Unlike sa Iloilo City, for example, no. So Davao City is parang lang siya, normal city lang siya, like ayan, malinis, safety, tapos mga tao dito relax lang, chill lang, no. Tapos yung mga
Basta okay yung ano, okay yung Davao City, pero pag sinabi talagang ganda, like beauty, wow factor. So ibibigay ko na yung corona para sa ano, sa Iloilo City. Kasi talagang napaka-artistic ho nila. Designs, no? Designs, arts, gano'n, no? Ang ganda ng Iloilo City. So Davao City maganda rin, no, sa iba naman na aspects. Anyways, yun lang, no? Gano'n nga ba kalinis ang Davao City? Legit ba? So yes, legit, totoo, malinis and maganda. Kita niyo naman sa video. Oh, kita niyo naman sa vlog natin, di ba? Ito yung ano, ito yung ebidensya, ito yung ano natin, proof na Davao City is indeed a beautiful city. Okay, so okay na tayo dito. O gusto nyo sumama pa kayo sa ano? Gusto nyo isama ko pa kayo sa Mang Inasal sa may San Pedro Street sa harap ng City Hall? Sige, try natin ha. Kuha lang tayo ng ano, magandang angle for gagawin nating thumbnail. So again, from there, no, pinakadulo ng CM Recto Avenue, which is makikita natin yung ano, yung kulay beach na yan, that's Magallanes Residences. And yung pinakatuktok naman, pinakadulo, I mean pinakatuktok ng gusali is that's Philcrest Centrale or Central. Tapos ngayon iikot natin tong camera para naman sa pinakadulo naman nito. So gano'n nga ba kataas or kahaba itong CM Recto Street na underground cabling system? So ano ko siya ha, i-estimate lang ho natin kung gaano kahaba. Siguro tingnan natin ha. Okay, so eyes on the board, tingnan nyo rin, tapos sabayan nyo ako. Hindi ko alam kung meron ba kayong kakayahan na mag-estimate ng kilometer distance. Base lang sa inyong nakikita sa vlog, I mean sa cellphone, no? Kasi syempre nasa screen lang kayo, no? Maliit yung ano, maliit yung makikita ninyo. So that's siguro mula dyan sa pinakadulo, Pitson Street ha, ang ano nito, pinaka intersection area. So siguro nasa mga 1 kilometer na siya away mula rito. Or parang gano'n, no? More or less. Sige, 1 kilometer. Okay na tayo doon sa 1 kilometer. Tapos iikot natin. Okay, wait lang ha. Pasensya na pala kung medyo magalaw ako mag-handling ng camera. Pero I'm ano naman sinusubukan ko naman talaga. I'm working on it na magiging gentle, magiging smooth yung camera handling ho natin. Shout out pala sa nagbigay sa atin ng ano ha, ng gimbal. Siya talaga yung pinakaunang taong nag-reach out sa atin. Binigyan niya ako ng 500 pesos. Binigyan niya ako ng ano, ng microphone na wireless and tsaka merong wire, tsaka yung gimbal ng ganda, no, mamahalin, as in napaka astig talaga, no, high end na gimbal. So ang purpose kasi noon para hindi shaky yung galaw ng ating camera, yung ating camera handling is magiging smooth yung magiging resulta. Pero at the end of the day, hindi ko pa rin siya ginamit. I mean ginamit ko pa rin siya, pero ayaw ko kasi ng ano, masyadong akong pinapansin ng mga tao, nagpapa shout out, lumalapit, nagtatanong-tanong, nakikiasyoso. So in that way, in that case, so tinigil ko na yung paggamit nun. In-stop ko na ang paggamit ng gimbal. So sir, na nagbibigay sa akin, sir, salamat ha, sa Toblerone, maraming salamat sa 500, di ko makakalimutan yon. And maraming thank you sa microphone and pag-gimbal. Talagang deeply, sincerely appreciated, no, yung kind action, no, yung pagiging generous sa akin. So hindi ko man siya ginamit na ngayon, matagal na, kasi ngayon na nga sa rason na hindi ko pala kayang i-handle, no, yung ganong attention. I hate attention talaga, ayoko may lalapit sa akin, papapicture o ano pa man, nakakahiya. Akala mo sikat, no, akala mo talaga sikat at may lalapit na mapapapicture. O kaya yun, ayoko ng ganon, no, na mga ganapa. Kaya ako pag may mga nakikita kong mga nagba-vlog somewhere, ayoko silang pansinin, kasi same as me, ayoko rin na pansinin ako ng mga tao. Kasi ang vlogging dito sa Pilipinas, sa mundo, I think normal na lang talaga siya, di ba, sa panahon ngayon. Pero I don't know bakit may mga tao pa rin na naninibago, no, hindi pa rin sanay makakita ng taong nagba-vlog, naglalakad, ganon. Anyway, so balik na tayo sa estimated. So 1,000 away, so siguro hanggang pinakadulo sa may peak lane to Auto. So nasa mga 2 kilometers or ano, almost 3 kilometers, no, ang distance nitong ano, kahabaan nitong CM Recto. So yun lang, no, bali lakad na tayo dito.
kuha na tayo ng ano, ng thumbnail. Pang thumbnail lang to dito. Tapos isama ko na kayo sa San Pedro Street. Okay, so we're done. Nakuha na tayo ng ano, ng pang thumbnail. Parang gusto kong kumain na lang siguro nito kaysa magmang inasal. Ano sa tingin niyo? Parang masarap siya, mabango. Hindi, tikim lang tayo. Dito yun no? Ang tawag na sa akin, may mga ano, shout out dyan si ano, yung nagko-comment dyan, ang tawag niya sa akin Mr. Stick. Kasi namamblema ako dati na wala akong makitang basurahan. So walang makitang basurahan, kaya wala kang makitang basura, parang gano'n no. So sa iba kasing lugar, pag walang basurahan, tapon na lang kasi walang basurahan eh. Kumbaga parang ginamit nila as excuse ano, yung pagiging burara nila dahil nga sa wala ng basurahan eh. Walang basurahan eh, kaya tatapon na lang kung saan saan. So dito sa Davao City, kapag ka wala kang makitang basurahan, meaning magtiyaga ka, di ba? Tiis ka. So bitbitin mo muna yan hanggang sa makita ka na ng ano, ng basurahan at pwede mo nang itapon. Actually marami na akong mga nakitang ano, mostly talaga sa mga nagtatapon ng basura sa Davao somewhere anywhere ay mga batang maliliit, like mga elementary years ng mga toddlers, yun ang mga natatapon. So hindi lahat ng mga ganong edad is na disiplina ng mga magulang or na informed or na orient no, na kapag ka maliit na basura pansamantala mo nang ibulsa. So marami akong ano, marami talaga countless times no na naka-encounter ho tayo ng mga bata, mga elementary level nga no, na tinatapon nila yung mga pinagkainan nila ng mga quick, mga pinagkainan ng siomai somewhere. Tapos ngayon, sinabihan ko sila in a nice manner din naman no, with respect pa rin naman kahit bata. Sabi ko sa kanila na matuto tayo dapat bit no ng basura. So kapag ka walang basurahan, matik, huwag niyong itapon. Wala kayong ano, hindi niyo pwede itapon yan. Kasi sabi walang basurahan kaya tapon na namin dito. Sabi ko hindi. Dahil ano na, bitbitin niyo na sa amin na itatapon. Sabi ko sa bahay niyo, wala ba kayong ano, basurahan sa bahay niyo? Wala ba kayo dong ano? Bakit ang bahay niyo ba walang basurahan? Sa meron, no? Doon niyo na itapon kasi wala ka na tayong basurahan. So ang kalsada hindi ho siya intended para tapunan ng basura, di ba? Daanan ho yan no, ng mga tao. So hindi ho siya basurahan. So pag hindi siya basurahan, huwag tapunan no? Ganun lang. So okay na siguro tayo dito. Naisama ko na kayo no. I mean sige, San Pedro pa tayo diretso. So itong nilalakaran natin is ano to ha, Bolton Street. And of course may mga nanonood siguro dito, baka sabihin nyo grabe naman si Gala, hindi man lang kinuhanan yung ano namin, yung aming alma mater na University of Mindanao. Sige, balikan natin ng konti. No problem. Parang pabonus na lang to. Just in case lang ba no? Na ano kayo no? Parang nabitin kasi nga hindi nakita yung University of Mindanao. Back then, like in the 80s, 90s, no, isa to sa may pinakamalaking gusali sa Davao City. Itong University of Mindanao tsaka yung San Pedro sa Cathedral, yung Metropolitan Cathedral dito sa likod natin. At saka yung area pala na to is dalawa ang Jollibee. Meron tayong Jollibee Bolton and meron tayong Jollibee San Pedro, likod lang din ito, Jollibee. Tapos ang Mang Inasal ganun din no. So meron tayong Mang Inasal Bolton corner JP Rizal, pero Bolton na lang yung pinaka perfect na diyan address. Mang Inasal Bolton tsaka Mang Inasal San Pedro. Okay. Ba't parang ang dilim ngayon no? Walang araw. Maaga pa naman sana, alas 5. Dapat gantong oras pa to dapat maliwanag. Okay, tawid tayo dito. Ayan. Si ma'am, fresh na fresh pa rin kahit hapon na. Ang galing. So, puntahan na lang natin no, ang University of Mindanao. Gusto ko lang ipakita sa mga baka may nanonood dyan. Ito, kasama na to, di ba?
Dito lang din naman na tayo. I-ano na lang natin, no? I-flash. Okay. So we're done, no? Nakita na ko ninyo yung UM campus, University of Mindanao, Bolton campus or Bolton branch. And sunod na medyo mahaba na kasi yung vlog natin. So sunod na lang na araw bukas yung natin dito, featuring sa lugar. Sa itong McDonald naman na to ay dati tong dito, no? Parang bahay, old house. Anyway, meron naman tayong vlog niyan na nga siya. Kinumpir natin yung 2008 at saka 2023. Meron tayong blinag na gano'n, no? Kasi 2008 wala pang masyadong mga high-rise building sa Davao. Tapos merong nagpunta dito nag-vlog na Americans or foreigner, ganun. Anyway, so naglalakad ulit tayo dito sa may kahabaan ng GP Laurel kasi kakain nga tayo ng mga inasal. Tapos pero tayo ditong nakitang national leading newspaper, Manila Bulletin. Tama ba? Okay. Tapos ito naman ang Philippine Veterans Legion of Davao Incorporated Memorial Building, 1959. Okay, Eurobeaker. Tama, Manila Bulletin nga. Ito, di ko pa na-try dito, mag-dine or mag-coffee. Kung ano man meron dyan, no? Parang lakas makano, vintage din ang lugar. Sige lang minsan, puntahan natin yan. Yan na yung pinaka namin dito, no? Pinaka historical ancestral house sa Davao. Siguro pinatayo na ng mga 1900s. Pre-war era. Ang Inasal Boys. Hindi ko kaya magtrabaho sa mga inasal at mabilis, kailangan active talaga utak mo dyan or else makabasag ka ng mga pinggan, makatapon ka ng mga soft drinks. Kumbaga pinagmasan ko yung galaw nila, hindi ko kayang sundan. Pero dati naman ako naging crew naman ako ng Jollibee, pero wala, na-assign ako sa sales tsaka marketing. O nga pala, itong nilakaran natin is Ponciano Bangoy Extension. Tapos kita na natin ang City Hall of Davao. And under construction, or ongoing ang pag-i-install ng ating Christmas lights sa lugar. Okay, we're here. Kaya na tayo sa pagsama. Sana nagustuhan, no? Medyo mahaba-haba rin pala, 23 minutes. Oo nga pala, pakita ko rin to dito. Time check, alas 5:26 ng hapon, pero madilim na. Nagtataka kayo, wala pang ilaw, hindi pa nagto-turn on ng mga street lights. Pero madilim na, di ba? Kasi nga sa makulimlim. Makulimlim yung natin, kalangitan. So siguro may time sila na magto-turn on ng lights dito like alas 6, gano'n, no? O alas 5:30 saka sila magbubukas ng street lights. So ngayon wala pang ilaw kahit madilim na. Kasi nga makulimlim. Okay na tayo, maraming salamat sa mga nanonood. Pasok tayo sa Mang Inasal at gutom na.